Good morning po. Balik po tayo ulit sa ating tutorial. Nasa episode 5 na po tayo. Ang pag-uusapan po natin ngayon ang estimates. Estimate po pagdating po sa platform fees. Kung hindi ito available, kapag tayo mag-journal entry at ma-recognize na po natin ang revenue, dapat i-recognize na rin natin ang mga kaakibat na expenses nito. Ano ang ating basis? Tignan po natin ang ating PowerPoint presentation. Na ang mga seller ay minsan sumasali po sa mga campaigns, promotional campaigns. Hindi natin napapansin na dapat pala ito ay kasali na sa ating pag-journal. Minsan kasi nakikita na lang po natin ang mga charges pagdating po sa settlement. Kaya since alam naman natin na sumali po tayo ng mga promotions, nag-allow tayo ng mga affiliates na mag-promote sa ating mga paninda. Kumuha tayo ng Lazada coins o Shopee coins. So alam po natin na may mga charges po ito na kaakibat. At dahil doon, kailangan po natin itong estimate at i-record kapag na-recognize na rin po natin ang ating revenue. Ano ang ating basihan? Ito po yung specific standards under GAAP and IFRS 15. So, ang key principles po nito, ayon sa International Financial Reporting Standards 15 and Accounting Standards Codification 606 as categorized by Financial Accounting Standard Boards, require that revenue be recognized to represent the transfer of goods or services to customers at an amount that reflects what the company expect to receive. So, alam naman po natin kapag may mga promotions, may mga discounts, ay yung halimbawang 1,000 na SRP natin, ay hindi na 1,000 ang ibibigay sa atin ng platform. Pwede pong siya ay 800 na lang. Yun na lang yung ating ina-expect. So, kailangan pong i-reflect na po yung 200 na yon sa ating entry. Yun po yung ibig niyang sabihin nito. Yung platform fees, promotional fees, marketing fees, taxes, kagaya ng withholding tax na tinatanggal kung 500,000 and above na ang iyong sale, ay dapat daw should be accounted for in the same way. Kaya kung nagsulat ka ng revenue, parehas lang din daw na isulat mo na rin daw po itong mga expenses pong ito. Ensuring that they are recognized as cost in the period the related revenue is recognized. Estimations, sabi niya, estimations. Kasi yan ang problema po natin, paano kung wala, hindi natin alam kung magkano. Pero ang sabi po dito ay estimations. Of these fees should be included in the contract liability if they are expected to affect the transaction price. So mag-estimate daw po tayo. So saan tayo kukuha ng basis? Actually, ay nagbigay po ng mga percentages ang mga platform kung saan applicable po itong mga kanilang mga charges kagaya ng commission, kagaya ng payment fees, kagaya rin po yung mga last coin, alam na rin po natin kung 5% o 10% ang ating kinukuha. So, meron na po tayong estimates kung magkano ang ating mga deductions. At yun yung ating gagawin po ngayon. Pero bago po yon, review po tayo ng konti sa mga accounting principles na ating napag-aralan. Revenue recognition principle, matching principle, objectivity principle, completeness principle. Hindi ko na po i-explain po dito. Na-explain na po sa previous episode. Kaya kung gusto niyo pong malaman, balikan niyo po yung episode po nun. Ngayon, magdadagdag po tayo ng 2 principle na related po dito sa ating lesson ngayon. Kagaya po ng reliability and accuracy. Ano po ibig sabihin? Financial information should be accurate and free from bias or error. Ano po application niya? Estimates of platform fees should be based on reliable data such as historical trends. So ibig sabihin nun, yung dati nang charge sa'yo, nakikita mo naman po doon sa settlement, ay pwedeng mo na rin pong computein at tignan kung ilang percentage ang regular na charge sa'yo.
doon nakasulat sa kontrata, o di kaya industry benchmarks. This helps ensure that the financial statement provide a true and fair view of company's financial position. Yun po ang reliability and accuracy principle. Ang next po ay consistency. The same accounting methods and principles should be applied consistently from one period to the next. So kung ano na ginagamit mo itong panimula ng taxable year, parehas po, hindi ka pwedeng magbago hanggang sa ito'y matapos, hanggang sa susunod. Pero pagdating po sa mga tax types, ay kung ikaw ay nag-apply ng panibagong tax type ng January, doon lang po mababago ng kaunti ang atake sa pagsusulat sa mga bagay-bagay na nakakaapekto sa klase ng tax type mo. Pero yung accounting process mismo ay dapat po ito ay consistent. Ano application po nito? The method for estimating and recognizing platform fees should be applied consistently across reporting periods to ensure comparability of financial statements. So, kung itong buwan na to ay 10% ang estimates mo as platform fees and etc., ayun po yung gagamitin mo consistent, except lang kung meron pong abiso ng platform na nagtaas po sila ng 1% or 2%, mag-a-adjust ka rin po. Kasi nga naman, nagtaas talaga sila. Or baka pag nagbaba naman sila, ay bababaan mo na rin po ang iyong estimate. At sabi po dito sa ating nag-gather na information, ay 5% to 8% po ang commission fee ni TikTok. Tapos ang kanyang processing fee ay 1% to 2%. So more or less, mag-estimate po tayo. Gusto ko po, para sa akin personally, ang estimate ko ay medyo mas mababa ng normal nila. Kasi para may liway akong mag-adjust ng kaunti. Kasi kapag napataas ko po ito, maapektuhan ang net income, bababa. So bababa din ang aking income tax. Just in case. Pero dahil meron naman pong adjustments, so nai-adjust din naman po. So mas maganda kung more or less, nandun ka lang po sa tama. Kasi estimate na, no? Kaya nga po estimate. Kasi hindi po ito yung eksakto. Di po ba? Kaya po more or less. Maliban po doon, kung ikaw ay 500,000 and above na ang sale, meron ka pong CWT o Creditable Withholding Tax, Expanded Withholding Tax na tinatanggal po ng platform, which is 50% of net sales times 1%. I-estimate na rin po natin yon. So pagdating naman po sa Lazada, dito po medyo marami. Lalo na kung sasali ka sa mga promotions po nila. Una, yung fees and charges po nila. Ang payment fee is 2.24, commission fee is 8.74. Pwede pong nagbago na po itong mga percentage pong ito na aking nag-gather. Kasi nga po, pabago-bago naman po sila ng mga, alam niyo na, mga percentages na kanilang china-charge. So, lagi po kayo dapat updated sa kanilang mga reminders at lalo na yung mga charges. Tapos sa professional or marketing fee po nila, meron po silang tinatawag na campaign period fee na umaabot po ng 3.8%. At minsan kung meron kang product na hinahayaan mong magkaroon ng affiliate na siyang magpro-promote sa iyong produkto, usually po na-charge ka ng 2 to 5%. Tapos meron pa po silang free shipping max fee na 5.8% pag sinalihan po yan. At meron din pong Lazada coins na 5 to 10%. So estimation ko po dyan 20 to 25%. So kung sumali ka lahat dyan, sinalihan mo lahat yan, promotion at saka mga Lazada coins, possible mag-estimate ka po ng 20 to 25%. It depends sa iyong mga sinalihan na promo at mga discounts dito sa Lazada in particular. Po, next. Meron po tayo dito transaction from Lazada. Ito po yung dumating na notification. Meron daw pong benta na 420. Siyempre itong shipping fee babayaran ni buyer. Pero ikaw na seller, nagbigay ka ng discount na 10. So lumalabas,
Siyempre, ang titignan lang po natin doon ay yung SRP at saka yung discount kasi wala tayong pakialam na po doon sa shipping fee. Hindi naman po na-charge kasi sa atin. Kaya 420 minus 10 equals 410. Okay? So, yun po yung iayos natin ng journal ngayon. Kung sakaling sumali ka ng mga promo-promo na kagaya kanina, at napansin nyo rin na yung dumating na information ay wala pong platform fee. Kaya ito na po yung ating journal entry. So, sa platform fees ay more or less 10% lang po ang aking inilagay na estimate. Sa 410 na accounts receivable po natin, less syempre discount, no? So, 41 pesos. So, meron tayong debit na platform fees expense, 41. At meron po tayong platform fees payable na 41. Alam na po natin yan kasi na-example na po natin yan sa Shopee last time. Ngayon, meron pong marketing fees expense na 41 na ilalagay na po natin as estimate, 10% din po ang ginamit ko, at marketing fees payable 41. Okay? At hindi lang po yon, meron din pong Lazada coin na 10% din ang aking ginawa ay 41 sales discount, debit nyo po yon, at credit discounts payable. Napapansin nyo po, lahat ng credit ko payable. Kasi deferred payments po ito. So, ibig sabihin, payable po. Itong mga payables po ito ay may kanya-kanyang tawag dito, ledger account. So, kung hindi pantay ang debit at credit niya, it means lang na nagkamali ka or na overstate or understate mo ang estimates mo. So, makikita mo kaagad at maaaral mo kaagad para bang reminder sa'yo na, uy, may problema ang pag-estimate mo. Okay? So, kung hindi pantay ang debit at saka credit, which is karamihan o kalimitan, hindi po pantay. Kasi ang totoo, hindi naman eksakto ang estimate mo talaga. Okay? So, yun nga po yun. At least, nare-remind ka at nakikita mo sa ledger kung paano mo na po ito gawan ng adjusting entries. Maliban po dyan sa tatlo, ay meron pa po tayong ilalagay na expanded withholding tax na half doon sa net sale times 1%. Yun po yung ating estimate. Yung iba, dahil po alam nila kapag inilagay po nila ito mga payables dito sa mga expenses na ito doon sa kanilang sales journal ay hahaba ang kanilang sales journal. Ang suggestion ko po kung sa tingin ninyo sumobra na sa 14 columns kasi ang alam ko may nabibili na 16 columns at saka 18 columns pero ang laki-laking notebook na po 'yon. Hindi naka-size nung iba mong mga libro. So kung gusto nyo, di yun po ang inyong kunin. Pero kung hindi, ang gawin nyo lang po ay pwede nyong ilipat sa General Journal yung iba. So halimbawa, kung inilipat nyo po sa General Journal itong mga estimates, lagi na po ninyong gagawin yon. Hindi na pwedeng pabalik-balik kung saan-saan. Kung General Journal, General Journal. Kung Sales Journal, Sales Journal po. Okay, meron pa po isa pang solution dyan. Itong tatlong ito na mga expenses na meron pong kaakibat na o credit na payables, pwede nyo pong pag-isahin na lang at the same time. Mas madali para sa inyo, lahat na lang yan, i-add nyo as platform fees expense. Credit, platform fees, payable. Bakit po? Nakalagay din po naman ang payable po doon at saka yung expense, kaya parehas lang din po ang magiging net income natin, parehas lang din po yon kung ginawa nyo pong tatlo, ginawa nyo pong pag-isahin, parehas lang din po ang lalabas na net income po ninyo. Basta lang eksakto lang po yung mga amounts na inyong inilagay. Okay, so yan po yung mga estimates natin. Pwedeng isa na lang, kaya yung pong pinakamadaling gawin para po lahat ay makasabay. Okay, so syempre huwag niyong kakalimutan yung mismong transaction na accounts receivable debit 410, sales discount 10, sa debit po yon, at credit sales 420. Okay, so punta na po tayo sa sales journal.
Bakit hindi ko po ito binigla na inilagay doon sa naunang mga episode? Kasi po, kung binigla ko po ito, sigurado ako hanggang ngayon ay gulong-gulo pa ang inyong isipan. Gusto ko pong unti-unti ipinapatong ko yung mga bagay-bagay na mga ilalagay po diyan para unti-unti po natin nauunawaan ang kabuuan ng ating pag-journal sa sales journal. So, yan po ang aking idea kung bakit ko inunti-unti. Para lahat po ay makasabay. Nag-aaral po tayo, hindi po tayo dito yung basta na lang makapag-share at maipakita. Hindi po ganoon ang aking goal. Nagtuturo po ako. Okay, so dito po sa Shopee transaction, may kulang po tayo diyan. Okay, ang kulang po natin ay yung estimate ng tax. Yung pong withholding tax. Kung ikaw, okay, nandito na naman tayo kung ikaw ay lumampas na sa 500,000, meron ka na pong tax. At yun po yung expanded withholding tax. Sa expanded withholding tax, sabi po dito ay half of 490 times 1%. So 2.45 po ang ating withholding tax. Kaya napansin nyo po, meron na pong nakalagay na column. Siningit ko na po dito yung column na to. CWT, EWT. Ang CWT, EWT po ay asset. Kaya po siya ay debit. Bakit asset? Yan ay gagamitin mong pang-deduct doon sa iyong income tax kapag ikaw ay nag-file na. So, kaya po siya ay asset. Ngayon, napansin nyo, meron na rin pong EWT payable. Dito na nilagay ko 245. Credit po. Okay. So, bakit importante sa akin na ilagay po itong mga ito kaysa yung marketing expenses o promotional expenses? Kasi po tax po yan. Tax po yan, kung nagkamali ka o nakaligtaan mo, meron pong penalty. Okay? Medyo mag-ingat tayo pagdating po sa mga taxes para makaiwas po tayo ng mga hagupit ng penalty ni BIR. Okay, yan po yung isiningit na po natin dito sa Shopee transaction. Actually po, hindi lang po yan ang po pwedeng mangyari kung ikaw mismo ay alam mo na bumili ka ng mga Shopee coins, expect mo na po yon na meron kang discounts o sales discount. So, i-estimate mo rin po yon. Okay? So, sa TikTok transaction po, ang kulang po natin dito, unang-una ay platform fee. Hindi po tayo naglagay ng platform fee last time kasi wala po sa information natin yung platform fee. Yun po yung naging reason ko. Pero dahil kailangan na po natin mag-estimate, hindi naman po kahapon lang yung standard pong yun. Matagal na po yun. Kaya po ginawa ko lang pong ganoon para hindi po kayo ma-overwhelm sa mga gawain. Okay? Hindi ko naman ina-expect kasi na kayo ay isusulat nyo kaagad sa libro nyo ito. Siyempre, aralin nyo po muna pagkakopya. Ano yung kopya? Yung katabi mo, ganito ginawa, kinopya mo na agad-agad. Hindi po ganon. Ang approach nyo dapat, pag-aralan nyo, tignan ninyo kung tama itong aking sinasabi at kapag ito'y tama, sundin nyo. Kung sa tingin nyo hindi tama, di wag nyo sundin. O di ba? Ganun lang po 'yon. Okay? So punta na po tayo sa platform fees ay 10% po ang ilalagay po natin. Ay hindi pala, 8% ang naging estimate po natin doon sa ating PowerPoint. Kaya 7,460 sa net sale po times 8%. 596 ang kanyang platform fee. 596.80. Estimates lang po ito, hindi po ito eksakto. Possible na 600 ang nilagay mo. Okay lang po.
possible na 590 nilagay mo, okay lang po, estimate nga po eh, di po ba? So, 598.80. So, next po natin na isisingit. Bakit ko po isinisingit? Di ko na lang ilagay sa ilalim. Pinapahirapan ko po sarili ko. Ito po kasing ginagawa kong mga unang inilalagay ay yan yung kalimitan na kayong lahat kahit anong tax type ay meron yan. Okay, para hindi labo-labo ang pagtinignan ninyo. Siyempre po, itong unang-una, yung transaction na yon, kayong lahat, kahit anong tax type nyo, kailangan nandyan yan. At pangalawa, itong platform fees, kayong lahat matcha-charge ng platform fee kasi gumagamit po kayo ng platform. So yung una at sa pangalawa, sa lahat ng tax type yan. Itong pangatlo, sa lahat po ng above, 500,000 ang sale. Kaya po nilagay ko po siyang pangatlo. So expanded withholding tax. Bakit pangatlo na siya? Kasi hindi naman lahat ay meron yan. It depends sa sale na 500,000. So meron pong tayong expanded withholding tax. Paano po ginagawa ito? 7,460 divided by 2 times 1%, 3730. So, 37.30. So, ilagay na po natin dito ang 37.30. So, medyo okay na. Yung pong mga magsusulat po ng cost of goods sold ay yun lang pong mga perpetual ang method ng kanyang inventory. Pero dito po sa percentage tax, ang hindi lang po magsusulat ng percentage tax ay yung mga 8%. Hindi sila magsusulat. Okay, yung naka-register na BMBE, yung mga graduated itemized at saka yung graduated OSD, magbabayad po ng percentage tax. So kung ikaw o meron ding promotion ang TikTok na kagaya ng mga coins ng Lazada coin at saka Shopee coin, syempre po maglalagay kayo ng sales discount na estimate. Okay? So, punta na po tayo sa June 10. Okay, ang June 10 transaction po natin is Lazada. Lazada transaction. Siyempre, kayong lahat ay ganito po, meron po kayong yan lahat. Nakita po natin, ang gross sale po natin ay 420. Ngunit, meron po tayong discount na 10. Kaya po, ang net sale natin ay 410. Okay. Ang tanong na isa na po pwede natin sagutin ngayon ay, ilalagay ba sa resibo ang mga estimate? Hindi po. Hindi po ilalagay sa sales invoice ang mga estimates. Estimates po kasi yun. Okay? Ang nilalagay po sa sales invoice ay yung pong SRP less discounts. Yun lang po. And then, yung pong amount due. So, at saka hindi rin po inilalagay ang withholding tax doon na yung half of 1% ng net sale. Ang reason, yung buyer nyo kasi ang inyong rinresibuhan. So, ibig sabihin nun, hindi naman withholding agent yung buyer nyo. Ang withholding agent ay yung platform. Okay? So, hindi po kasali sa resibo ang iyong withholding tax. So, next, ang platform fee natin. Ang platform fees expense natin sa Lazada ay 10% ang aking estimate. So, 41 pesos. Pwede ko bang ilagay yung mga marketing fee at saka yung discount? Nasa sa inyo po. Pwede po kayong magdagdag ng mga tawag dito, mga columns. Pero ako, personally, hindi ko na po sila ilalagay. Isasama ko na lahat ito sa platform fee. Kung kayo ay sumali ng mga promotion nila, ay gawin na po natin itong 20%. Kaya 82. Okay? 82. Kung hindi kayo sumali, 10% lang po.
Hindi ko na in-include ang mga marketing expenses o promotional expenses o yung Lazada coin na dapat yun ay discount. Hindi ko na po sinali dito sa mga columns na ito. Okay, so syempre yung expanded withholding tax na half of 1%. So ang withholding tax po ng 410 ay kalahati mo po ng 410 times 1% is 2 pesos or 2.05. Mukhang eksakto po itong pag-compute natin ng withholding tax except lang kung iba-basis po nila kung ito ay net pala ng expenses. Halimbawa, platform fees 82, minus pa yung 82. O, doon na po tayo may problema. So, sa tingin ko, i-check nyo po yung history ng pag-charge sa inyo kung net of expenses po ang 1% para po makorek po ninyo. So, for educational purposes lang po ito. Kaya ako nagre-remind po lagi, hindi po ito yung eksakto pagdating po sa computations at saka mga amounts. Okay, so anong next? So, pwede ka tumingin na po dyan sa taas-taas lang dyan kasi nandyan po ang inyong mga kailangan. Kung ikaw ay hindi 8%, yan na naman po tayo, percentage tax. Magkano po ang percentage tax ng 410? 410 times 3%. Kita nyo, paulit-ulit na po tayo. 12.30. So, percentage tax payable, 12.30. Ano next? Kung ikaw ay perpetual ang inventory mo, cost of goods sold. Halimbawa, ang cost po nun ay 300. Kaya nilagay na po natin 300. So, okay na po yan. Kung gusto nyo po yung Lazada coin ninyo ay ilalagay nyo po dito as sales discount. Pwede rin po. Kunyari, sige, gawin po natin. Sales discount o discount allowed. Mas maganda po yon. Discount allowed or allowed discount. O, bahala po kayo. So, halimbawa po, yung Lazada coin na kinuha nyo is 10%. So, 41 pesos po. Ngayon, ang problema nyo, ay kulang na kayo ng column. So maglalagay po kayo dito ng discount payable. Okay? Maglalagay kayo dito ng discount payable. Sa ngayon, hindi ko po gagawin kasi masisira po ang ating ayos sa ngayon. Okay? Pero kung gusto niyo maglalagay po, magdadagdag kayo dito ng discount payable or ilagay niyo po sa general journal. Okay? Naintindihan? Ngayon, gusto nyo lahat pagsiksikan sa sales journal. Yun po yung problema eh. Sabi mo, ay naku, ayoko sa general journal, malito-lito doon, saka pa isa-isa ang sulat, napakahaba. Ano yung gagawin? May tinatawag pong sundry. Ayan po, gumawa ako ng na merong sundry. Ito po. Ayan. May nakalagay na sundry. O kaya sundries. Ganon. Okay? Pero sundry na po na ilagay ko eh. Eh kung gusto niyo sundries, edi sundries po ilagay niyo. So lalagay niyo lang po yung... Actually, ang sundries po ay ginagamit yan sa mga account title sa bihirang gamitin. Okay? Bihirang gamitin. Pero sa case po natin, kailangan po natin ng column dahil kinukulang po tayo. So gamitin na lang po natin yung sundry kung gusto po ninyo. So kapag ganito po yung ayos ng sales journal ninyong headers, ay nakatipid lang po kayo ng dalawang column. So isa-isa po, ilalagay nyo, halimbawa itong Shopee transaction, pagdating po sa gross sale, wag ninyong tatanggalin ng sales discount, para hindi magdoble o dalawa ang inyong account title. Yung isa na lang ilalagay yung account title, kaya accounts receivable. Itong platform fees, yan po yung 44, platform fees expense, yan. Dahil debit, puro expenses lang po yan. Puro debit po, lahat po yan na inyo pong ilalagay. Hindi kayo maglalagay ng credit yan. Okay, kasi nga debit itong nakalagay dito sa kanyang header. So, ganyan po gawin nyo kung gusto nyo. Okay? Kung ayaw nyo, nandun po sa sales journal, nandun po sa general journal. Yung iba, kung sa tingin ninyo,
kumpul-kumpul na ito. Pero napakaayos naman eh. Ang problema nyo lang po dyan ay columns. Itong customer's name, kung kaya ninyong isulat ng isang column lang, liitan nyo lang yung sulat, baka magkasya po doon. O di makatipid pa kayo ng isa pang column. Or kung gusto niyo isang malaking sales journal na libro, pumili kayo nung 16 columns o kaya 18 columns. Ang alam ko meron pa nga 20 columns eh. Pagkalaki-laki na po yun. Pagkahaba-haba na. Okay? So, nasa sa inyo po yun. Wala pong magpipigil sa inyo. Pera nyo ang ginastos nyo at sa tingin nyo doon kayo nadadalian at mas malinaw para sa inyo, gawin nyo po. Okay, nakita nyo po kung paano natin i-present yung sales journal. At kung sa tingin nyo nagkukumpulan o ang mga account titles po nandoon sa inyong sales journal, pwede nyo pong ilipat sa general journal. Marami pa po tayong aalamin maliban po dito sa estimates na inilagay po natin ngayon sa sales journal. Kaya po huwag kakalimutan mag-subscribe para po ma-notify sa mga susunod pa pong mga videos po natin. Salamat at hanggang sa muli. Bye-bye!